So mga kamamay, pag-usapan natin ngayon yung mga bagay na hindi mo dapat gawin upang hindi mawala ang isang lalaki sa buhay mo. Yes mga kamamay, sa sobrang pagmamahal natin, sa sobrang pag-ibig natin sa isang lalaki, sa isang tao, minsan yung sobra na yon, yun pala ang nagiging dahilan kung bakit nawawala yung mga mahal natin. Yung sobra pa lang yon, yung pala nagiging dahilan kung bakit masyado na po silang nasasaktan or nahihigpitan pagdating sa ating relasyon. Kung bakit sila ay lumalayo, nawawala, nakikipaghiwalay, bigla na lang nagno-no contact rule sa inyo. Kaya ngayon sa video natin ito mga kamamay, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa o hindi mo dapat gawin pagdating sa inyong relasyon upang hindi mawala ang isang lalaking pinakamamahal mo. So mga kamamay, bago natin ito simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling, isa lang palagi ang aking pakiusap sa inyo. Kung sa tingin po ninyo ay nakakatulong yung mga video, yung mga love advice, yung mga usapan natin ganito, okay, wag niyo naman po sanang kalimutan. Maliit na bagay lang ang aking hinihiling, wala naman po itong bayad. Huwag niyo lang po kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng kahit na ano, magpa-shoutout kayo, kung ano pa man, malaki na po yung maitutulong yan pagdating dito sa ating munting channel. Okay? So kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, maraming salamat po sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na hindi mo dapat gawin pagdating sa isang lalaki o sa inyong relasyon upang hindi ka nila iwanan? So number 1, huwag mong gawin ang magpakontrol sa kanya. Yes, mga girls, wag niyo po itong gagawin. Yung tipong ginagawa niyo na lahat ng kanyang sinasabi kahit mali. Okay? Yung tipong pagsabihan ka lang niya, pagtasan ka lang ng boses, sumusunod ka na kaagad kahit alam mong mali. Okay? Hindi mo na nakilala yung sarili mo. Hindi mo na nagawa yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Actually, mga kamamay, nakakasakal po yung ganyan. Kapag masyado kayo nagpapakontrol sa isang lalaki kahit alam nyong hindi naman po ito tama, mali po yun. Mga kamamay, kung alam nyo po na bilang isang babae sa inyong relasyon, madalas na po kayong nai-stress, madalas na po kayong inaaway, okay, napagtataasan ng boses, kahit wala naman kayong ginagawa, okay, dinadown kayo, o sa madaling sabi mga kamamay, masyado na po kayo nagpapakontrol. Yung pagiging masaya o yung pagngiti po ninyo sa inyong relasyon, halos hindi mo na maalala kung kailan yung huli. Kapag ganyan mga kamamay, okay, wag po kayong magpakontrol. Anong ibig kong sabihin? Kung alam niyo po mga kamamay na tama kayo, kung alam niyo po na ang isang lalaki ay nambababay, nagtataksil, wag po kayong magpakontrol. Yung tipong kinakaya-kaya lang kayo ng isang lalaki. Sinasabi lang sa inyo palagi ng isang lalaki na, okay lang naman babae. Lagi naman ako pinapatawad dito eh. Okay lang na ako mambabae, hindi naman ako iniiwanan nito eh. Mga kamamay, yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magpapakontrol kapag alam niyo po na yung lalaki masyado nang sumosobra o palagi na po nagiging sakit ng ulo, kailangan marunong po kayong pumili ng inyong sarili. Kailangan nire-respeto niyo po ang sarili at kung kinakailangan lumayo kayo sa kanya, lumayo kayo. Yung tipong hindi po nila kayo nababasa. Yung tipong dapat natatakot po silang gumawa ng pagkakamali kasi po pwede kang mawala. So huwag kayong magpakontrol mga kamamay sa mga lalaki na yan sapagkat yan ang dahilan kung bakit po sila ay gumagawa ng pagkakamali, gumagawa ng problema, at kalaunan nawawala po yung pagmamahal nila sa inyo. Kasi nga po, takot po kayo eh. Takot po kayo sa kanya na baka iwanan kayo. Please, wag po kayong magpakontrol para sa ganung paraan, matakot po ang isang lalaki na iwanan kayo. Sapagkat matatakot din siya na baka maiwanan siya. Okay? Pagdating ng panahon. Alright? So next, ang paulit-ulit na pagdududa sa kanya, mga girls. Oo, alam ko. Mahirap mag-isip kung alam nyo na madalas po ang isang lalaki ay nagbibigay ng dahilan kung bakit kailangan mong magduda, kailangan mong mawala ng tiwala. Pero mga kamamay, sa isang banda, kung wala kayong sapat na dahilan, wag muna kayong magduda, wag muna kayong mang-away, wag muna kayong manakit. Kasi yung iba na late lang nang uwi yung lalaki, sinampal na. Okay, na-late lang nang uwi yung lalaki, hindi na ipinagluto. Mga girls naman, hayaan nyo magpaliwanag muna yung mga lalaki sa inyo o yung mga asawa nyo sa inyo. Bakit siya na-late? Siguro, nagpa-vulcanize lang yung jeep. Okay, o kaya naman siguro,
walang masakyan dahil walang pasok ang mga estudyante. Maraming mga dahilan. Kaya please, wag muna kayong magduda. O halimbawa naman, nakitaan ng lipstick yung damit ng asawa nyo, tanungin nyo kung bakit merong ganon. Kasi hindi naman sa lahat ng bagay, nangyayari talaga yung iniisip ninyo. Kasi meron din mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Malay mo, inaalok lang pala siya ng lipstick kasi gusto kanyang regaluhan ng lipstick. Kaso, okay, nasagi siya ng kanyang katrabaho, nalagyan ng lipstick. Okay, hindi naman korting kiss mark parang guhit lang talaga. So, pakinggan niyo po. Huwag muna kayong magduda, maghinala, kasi talagang makakasira ng relasyon yan. So, bawasan niyo po yan. Yung pagdududa, yung paghihinala, hanggat wala kayong eksakto o malinaw na ebidensya para sa kanya. Alright? Para hindi kayo iwan, bawas-bawasan niyo yan. Okay? So, next. Bawasan niyo rin ang palaging pang-aaway sa kanya. Alam niyo mga kamamay, sa isang relasyon, hindi naman kasi palaging dapat puro away na lang Kung meron kayong gustong sabihin sa kanya, bakit hindi niyo sabihin ng maayos? Bakit hindi niyo sabihin ng mahinahon? Mas masarap i-approach ng ganun. Para sa ganun, yung lalaki, pag hindi rin nagalit, kagaya ng ginagawa niyo ngayon, ganyan din ang magiging approach sa inyo. Ganun lang naman sa isang relasyon Bigayan lang. Kung paano ka mag-approach sa kanya ng problema, ganun din ang magiging approach niya sa iyo pagdating ng panahon. Para sa ganun, maging mahinahon ang lahat para mapag-usapan ninyo ng maayos. Kasi pag masyadong mataas ang boses ninyo, ang dating sa isang lalaki, galit na galit ka. Ang dating sa isang lalaki, kahit hindi naman ganong kalaki ng problema, napakalaki ng problema ang parang nagawa na niya. Kaya mga kamamay, kung ako sa inyo, mag-explain kayo ng mahinahon para yung maging pag-explain niya mahinahon din. Kasi most of the time, kapag mataas ang boses ninyo, ang sagot ng lalaki mataas din at hindi lalo kayo mauuwi sa pag-aayos, sa pag-aareglo. At kalaunan, baka yan papagsimulan ng away ninyo. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag niyo palaging awayin, pag-usapan ang mga bagay-bagay ng mahinahon kung kinakailangan. Alright? So maliwanag tayo dyan ha? So next. Iwasan nyo rin ang magpabaya sa inyong sarili. Kung gusto po ninyo mga kamamay na hindi mawala ang isang lalaki sa inyo, kailangan mga kamamay, yung sarili po ninyo, i-improve po ninyo Hindi naman i-improve ng lalaki yan Kailangan bilang isang babae, obligasyon nyo po ang inyong sarili. Mag-ayos, magpaganda, magpa-sexy, maging high value, control nyo po yan mga kamamay. Kung hindi nyo po gagalawan ng isang bagay, kung hindi po kayo maglalagay ng konting makeup sa inyong sarili, kung hindi nyo po yan susuklay yung mga buhok ninyo, wala pong ibang gagawa niyan. Huwag kayong umasa na mga nanay nyo ang magsusuklay para sa inyo. Malalaki na kayo, may mga asawa na kayo. Kaya bilang isang babae mga kamamay, kailangan po alagaan ang sarili, huwag magpapabaya. Kung gusto nyo hindi mawala ang isang lalaki, kailangan. Kayo lang yung nakikita nilang pinakamaganda sa kanilang mga mata. Ayusin nyo po yan. Baka kasi mamaya, kaya lang kayo mag-aayos kasi kasi nambababae na yung lalaki. Hindi po ganun. Kahit hindi po ganun kakapal ang make-up ninyo, basta araw-araw kayo nagsa-self-improve, wala po kayo magiging problema. Okay? Kaya naman po talaga naghahanap ng iba yung mga lalaki ninyo, yung mga partner ninyo, yung mga asawa ninyo. Kasi kahit kayo, parang naumay na kayo ng pag-aayos Kahit sarili ninyo, hindi nyo maayos Ang amoy ninyo galing, kala mo laging galing palengke. Amoy isda, amoy tilapia, amoy araw. Kaya please mga kamamay, huwag niyo pong ugaliin na magpabaya ng inyong sarili para hindi po kayo iwanan ng isang lalaki. Okay? So next, ang palaging pagsisinungaling at panunumbat sa kanya. Ito mga kamamay, huwag niyo po itong gagawin. Kasi sa pagsisinungaling po, pag po tiwala ang nasira, napakahirap po niyang ibalik. At ang isang relasyon, pag wasak na po ang tiwala, okay, kasi nga nagsinungaling ka, napakahirap na po Parang ang hirap na po kayong pagkatiwalaan muli. Sa maliit na bagay, sinira mo yung tiwala, mararamdaman mo naman talaga kung ano yung epekto kapag nagsinungaling ka at sinira mo yung tiwala ng isang lalaki sa inyo. Parang halos lahat na lang ng bagay, ang hirap Ang ganit. Ang hirap hilingin. Hihingi ka ng pera, hindi ka mabigyan. Bakit? Baka kung saan mo ilagay yung pera Baka sa halip na ibayad mo ng kuryente, baka ipangsugal mo. Kaya pag ang isang tao, ang isang lalaki, sinira mo ang tiwala, ganyan po ang nagiging, alam mo yun, ang nagiging resulta. Parang halos lahat na lang ng bagay apektado. Kaya hanggat maaari, wag na wag ka magsisinungaling sa isang lalaki, sa inyong mga partner,
para sa ganon hindi sila mawala sa inyo. At kalaunan mga kamamay, pag naumay ang mga lalaki na yan dahil sa pagsisinungaling ninyo, tapos minsan nanunumbat pa kayo. Okay, sabihin nyo, kasi naman kaya ko lang namang nagawa yun kasi hindi sapat ang binibigay mong pera eh. Okay, tapos sila pa yung sinisisi ninyo. Mga kamamay, pag nagpatong-patong yung mga ganyang klase ng dahilan, sigurado ako, possible, malaki ang tsansa na mawala sa inyo yung lalaki. Kasi ang lalaki kapag walang kapanatagan ng loob, walang kapanatagan ng pag-iisip, umaalis po ang mga yan. Kaya hanggat maaari mga girls, huwag kayong magsinungaling, huwag nyo sirain ng tiwala, at huwag kayong manumbat kung wala naman talagang kasumbat-sumbat na dahilan para sa kanila. Okay? So mga kamamay, maraming salamat po sa tumapos ng video at sana kahit paano makatulong, kahit mga simple lang to pero malaki po ang may tutulong nito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Sa mga gustong magpa-love advice, magpa-coach, tawagan nyo lang po ako, i-message. Ako po mismo ang sasagot sa inyo. Okay? So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.